ginugutin din natin siya upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa sa inyo, inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kaliwanagan ng isipan, konsensya ng mga namumuno sa ating bansa. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit katulad na ni Leoncia, Alona, Teresita, Sister Terry, Kalusugan, ni Sister Eva, Roger, Julie, Juliet, Susana, Wangko, Reggie, Cruz, Chris Sempio, Carlos, Chris Aquino, Mari Raura, Mayla, Fe, Amelita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami yung patawarin. Dahil siya ay yung kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag sa kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.
Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas sa masamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain balutan sa lapi, sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Ayaw ko yung tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagtalikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming mga demonyo sa mga inaalihan ito, pinahirin nilang langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig po natin sa ating ebanghelyo ang simula ng pagsusugo ni Kristo ng kanyang mga disipulo upang maging mga apostol. Pag sinabing mga disipulo, ito yung mga kasama ni Kristo. Pero pag sinugo na, sila na yung mga apostol, mga alagad ng Panginoon. Pero kung mapapansin po ninyo, hindi niya sila basta sinugo ng ganun lang. Na para bang, sige, larga na, bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na si Batman. No. He equipped them. He empowered them. He qualified them for the mission. Sinabi dito na binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpalayas sa masamang espiritu. At syempre, sila'y tinuruan din naman niya. They could not give what they did not have. Dapat meron sila ng ituturo nila sa mga taong pupuntahan nila. At ang pagtuturo na ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi lamang siyempre sa salita, kundi pati na rin sa gawa na ipinakita niya sa kanila. Halimbawa po, sa mga instructions na narinig po natin ngayon sa Ebanghelyo, ito mismo ay dinanas ni Kristo. Yung instruction na, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon. Natatandaan niyo yung Ebanghelyo kahapon? O di ba't ito ay ipinakita ni Kristo sa kanyang mga disipulo? Kahapon, kung nagsimba kayo, ang Ebanghelyo ay hindi tinanggap si Kristo ng kanyang mga sariling kababayan. So, in effect, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, natatandaan niyo yung nangyari sa akin kamakailan lang? Hindi ako tinanggap maging ng aking sariling mga kababayan. Mangyayari din sa inyo yon. At kapag nangyayari sa inyo, gawin nyo rin yung ginawa ko. Move on. Huwag masyadong paapekto. Move on. Sapagkat meron kayong dapat
na i-fulfill o gampanang misyon. Kaugnay nito, yung isa pang instruction. Ang sabi naman dito, conversely, sa alimang tahanang inyong tuluyan o magpatuloy sa inyo, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang ngayon. Kayo nga alis. Dito, I believe, tinuturuan ni Kristo ang kanyang mga alagad na maging tulad niya. Kontento, hindi mapaghanap, at patas sa lahat ng tao. Mahirap man o mayaman, makasalanan man, o hindi nangangailangan masyado ng paggabay dahil hindi masyadong makasalanan. Patas. Anong kaugnayan nito sa pagiging kontento at patas sa mga tao? Ganito kasi ang konteksto. Diba? Ang mga alagad ay mga alagad ni Kristo. Sikat din si Kristo, kaya sikat din ang kanyang mga alagad. At binigyan ni Kristo ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan. Nakapagpapalayas ito ng mga demonyo. Nakapagpapagaling ng sakit ng tao. Ay isipin po ninyo kung may ganitong darating sa atin. Mag-aagaw-agawan tayo sa pagtanggap sa mga ito. Dito ka na. Sa amin ka na tumuloy. And so, pwedeng mangyari na habang nakituloy na ang isang alagad sa isang bahay, sa kaniyang pangangaral ay meron siyang ma-encounter na mag-imbita. Sabihin sa kanya, gusto mo, nakapag-stay ka na naman dyan eh. Pangalawang araw, hanggat narito ka sa bayang ito, hanggat nagmi-mission ka dito, sa amin ka naman. Pagluluto kita ng masarap. At medyo maluwang yung bahay ko. May swimming pool. Tika. Ano sabi ng Panginoon? Stay. Huwag kayong alis. Basta manatili kayo roon hanggang ma-fulfill ninyo ang mission nyo sa bayang iyon. Bigla akong naalala. Kasi ito rin yung sipi sa Biblia na aking naalala nang naranasan ko itong ikukwento ko sa inyo. Nagkaroon few years ago ng national retreat ng mga pare. Pare sa iba't ibang parte ng Pilipinas nagsama-sama para sa isang retreat ng kung ilang araw din sa Maynila. Parang sa World Trade Center yung venue. So, yung mga paring galing ng iba't ibang mga lugar na malalayo, kasama na rin po ang Bulacan, nakipanuluyan para hindi na magta-travel at para sa palagay ko, ito yung naging inspirasyon yung gospel reading na ito. Para ma-feel namin yung nangyari dito sa mga disipulo. Na tinanggap sila ng mga tao. So yun po, nakituloy po kami sa iba't ibang bahay. Bawat isang pare, isang bahay, isang pamilya. Napunta po ako sa may bandang San Andres Bukid. Wala akong masasabi sa tumanggap sa akin, si Ate Nanay Baby. Balingit. Sumalangit naman. Bait. Napaka-gracious host. Kaya lang, medyo na nagkaroon ako ng struggle na hindi ko nasabi sa kanya. Hanggang sa mamatay siya. Struggle ko, kasi nasa itaas ako eh. Makitid lang yung bahay niya, although may rooftop may rooftop. Pag natutulog ako, ramdam ko yung bakal doon sa folding bed. First time kong nakatulog sa folding bed. Hindi ko alam kung dire-diretso. First time kong nakatulog pero hindi dire-diretso yung tulog. Kasi ramdam ko yung bakal, ang sakit sa likod. Hindi ko rin nasabi sa kanya na may mga lumilipad na ipis. Kasi nandun ako sa itaas eh. At di ko rin nasabi sa kanya na ang ingay. Kasi tabi-tabi talaga yung mga bahay. At alas 12 na, meron pang mga tambay. Meron pang mga nagiinuman. So yun. Ito si Ste. At ito ang kwento. Pagkatapos ng unang gabi ko,
kita-kita kaming mga pare. Talaga ang tukso ng demonyo, eh. Yung mga pare, mostly yung mga nakausap ko, natira sila sa mga magagandang bahay, mga magandang bahay. Yung ibang mga pare, may nag-sponsor sa kanila na sa hotel. Sabi ko, buti pa sila. Sarap-sarap na tulog nila. Pero okay lang, natatansya ko pa. Naha-handle ko pa. Ang mas matinding temptation, may isang pare nagsabi sa akin, "Oh, pare, do'n ka na. Dalawa yung kama, eh." Tatakot nga ako lang mag-isa, eh. "Do'n ka na. Tutal nakapag-stay ka na naman diyan, eh. Do'n ka na." Nandun napakalaki yung temptation. But then I stayed. Sinabi ko na lang sa isip ko, okay din naman yung tinuluyan ko. Sosyal din naman. St. Andrew Fields, San Andres Bukid. St. Andrew Fields. Seriously, I stayed. At itong Bible verse na ito ang naalala ko. At nakita ko yung wisdom nito. Bakit? Kasi isipin po ninyo, kung nagpaalam ako, tapos malalaman niya na nakituloy ako sa iba, sa lugar na mas maganda, ano mararamdaman niya? Ano yung isipin niya sa akin? At hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga pare. Sa lahat ng mga lingkod ng simbahan. And not just that. Ilang araw ako doon, nasundan pa ng maraming mga araw, linggo at buwan ng pagkakaibigan yun. Isa sa mga tunay kong naging kaibigan at isa sa naging napakabait sa akin. Tapos, sa palagay ko naman, nakatulong ako sa kanyang problema because during those times, napakatindi ng kanyang mga naging problema sa pamilya. So, buti na lang, naalala ko yung Bible verse na ito. And from then, ang tindi ng impact sa akin ito. Kaya mas naiiwasan ko na magpalit ng schedule, magpalit ng assignment o ng mga taong pakikiharapan dahil dito sa Bible verse na ito at dahil sa karanasan kong iyon na nakita ko ang wisdom ng bersikulong ito. Mga kapatid, tandaan natin na hindi lamang po ito para sa mga pare, hindi lang dito para sa mga madre, para sa atin itong lahat sapagkat may mission tayo. Hindi tayo dapat na mabuhay para sa sarili lamang natin. Madalas kapag tayo nagsisimbang, hinihiling natin, Lord, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Alam nyo ba na pinakamas ibibigay sa ating blessing ng Panginoon ay yung makatutulong sa mga misyon na ginagawa natin sa buhay araw-araw? Again, hindi lamang po kaming mga parit madre ito sapagkat kaya nga sa misa, di ba, permis na sinasabi, pinapahayo tayo. At hindi man tayo magsimba, hindi mawawala yung misyon natin bilang mga Kristiyano sapagkat hindi tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito para sabi ko ngayon maging pamparami lamang at pampagulo. Kinakailangan na sa buhay natin maramdaman ang paghahari ng Diyos. Yung paghahari ng kapayapaan, paghahari ng kabaitan, paghahari ng pagmamahal, paghahari ng kaligayahan at malaking punto kung magiging kontento tayo, magiging patas tayo sa lahat ng tao. Malaking punto yon para ma-accomplish natin kahit pa paano lamang ang ating misyon. Hindi po aksidente na tayo nakaka-encounter ng tao. Hindi po aksidente na tayo nalalagay sa isang sitwasyon. So tandaan natin, ayaw man natin o hindi, yung tao, yung sitwasyon na yon, doon tayo nilagay ng Panginoon. Kailangan may mangyaring maganda ron. Kailangan iwanan natin yung tao o yung sitwasyon na yon na meron tayong magandang naimarka o naidulot sa tao, sa sitwasyon na yon. Parang may nakita akong isang caricature minsan na ang picture o ang guhit ay paa. Naglalakad na paa, pero yung paa, pag angat ng ganon, may mga flowers na para bang sinasabi ng caricature o ng drawing o ng post na yon, bawat puntahan nating
lugar, tao, sitwasyon, buhay, mag-iwan tayo ng magandang marka. Sikapin natin na sa bawat pagtalikod o pag-alis natin sa isang tao, sa isang sitwasyon, may taong nagiging masaya. May taong nakakakita ng pag-asa na ang Diyos ay mabuti pa rin talaga sapagkat nagkaroon tayo ng positibong impact sa buhay niya. O hindi nga ba't lahat tayo may mga pinagdaraanan, kaya ang sabi sa atin, be kind to everyone, sapagkat hindi natin alam kung ano magiging impact natin sa mga taong yan. Again, maging conscious tayo ha. Huwag tayong mabuhay para sa sarili lamang. Meron tayong misyon na dapat gampanan. At pananagutan natin yung misyon na yan. Sabi ng Panginoon, kung tayo mapagkakatiwalaan sa mga simpleng bagay, pagkakatiwalaan din tayo sa lalong malaking bagay. Pero kung hindi tayo katiwa-tiwala sa mga simpleng bagay, simpleng misyon, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa lalong malalaking bagay. At ang lalong malaking bagay na ito ay ang buhay kasama ang ating Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lalo pat ang inspirasyon natin ay Santa Agata, especially, of course, ang ating Panginoon, na ang buhay sa mundo ay maikli lang. Naging maikli lang ang buhay nila. Pero, ang impact, abay, hanggang ngayon, pinakikinabangan ng maraming tao talaga. Dahil sa buhay nila, nandun ang pagpaparamdam nila lagi ng pagmamahal ng Diyos sa sino mang tao, sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. And yes, kahit na kung minsan nag-struggle din ako, nalulungkot ako, nahihirapan ako, at kahit na nagiging makasalanan na ako, tulungan mo po akong magamit mo upang maiparamdam ang pagmamahal, awa at kabaitan mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa pamilya ko, kung saan una mo akong sinusugo. Tulungan mo akong mapagpasensyahan, unawain, patawarin, mahalin sila. Tulungan mo akong maiparamdam sa kanila ang iyong presensya kahit na ang iyong presensya ay hindi ko nararamdaman sa kanila. Tulungan mo po rin po akong maging mabuti sa kabila ng mga masamang naranasan ko. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung magiging kontento ka sa kung ano ang sitwasyon ay binibigay muna sa iyo ng Panginoon, hindi naman laging gano'n. Magiging stepping stone lang yon. Basta huwag kang pasusubok, maging katiwa-tiwala ka sa sitwasyon na kinalalagyan mo. At ang Diyos ang magdadirect sa iyo sa panibagong sitwasyon. Mayroong magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, kung tutulad kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang ibig mo, ang awit ko,
alay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa kanilang
katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay ng lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at Intanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga kakilalang yumao. Pagdasal natin ang mga ito. Sama na Diyos. Silito Persi, ikaw Diyos, Louis, Goring, Emer, Dionga Maria Jose Arlito Erickson, Alfredo Mark, Ricky, Ada, Dante, Napoleon, Elsie, David, Corio, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, Benjamin Nelly, Oreo Isika. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal tulad ni San Agata na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, nona nobis pacem, nona nobis pacem, nona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. magdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ito'y aking ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging iling at lagi ng dasal, maging mapalad sa nagtanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y handog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging iling at lagi ng dasal, maging mapalad sa nagtanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang lan sa landas ko'y hawi na uwawi ng gulo ng ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasadlak. Ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasadlak. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo.
Tayo manalangin. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Patuloy po tayo nagpapatayo ng mga chapels at tumutulong sa iba't ibang mga simbahan. Hindi lang po dito sa Bulacan. Kanina ay meron tayong pinadala na pera pang tulong sa isang simbahan sa Marinduque na nangangailangan ng tulong. So marami pong salamat sa inyo dahil sa inyo nakakatulong po tayo sa mas marami. Thank you. At naipopromote ang devotion sa Our Lady of Lasalet. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sirtamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal